If you spend your time chasing butterflies, they will fly away. But if you spend your time creating a beautiful garden, the butterflies will come to you. A quote I heard somewhere on the internet and is now one of my favorites. Sa loob ng isang taon, maraming bagay ang pwedeng mangyari. 12 months is not a joke. Sobrang tagal ng isang taon and sa isang iglap, pwedeng magbago ang buhay natin. The year 2023 is the year that I chased things up. I was not satisfied. I did not give my best. I did not delay instant gratifications enough. I got distracted. I did not work harder. I know that I can give more. But life is still going. I'm alive, I'm breathing, I'm making these videos, and instead of dwelling and regretting what was done, why not try again? Another gym session is done. Agenda ko ngayon is, today is Friday. Time for planning the next task. Regarding sa gym ko, meron ako membership sa AF. Nagpa-freeze ako nung nawalan ako ng work. Tapos ngayon ako nakabalik ulit. So it's been 3 months or 4 months na since hindi ako nakapag-gym. Nag-start na in 2024. Actually, patapos na yung first month. Madami pang months bago matapos ng 2024 and madami pang pwedeng gawin. Madami pang pwedeng iset na goals. Isa sa mga nandun sa mga list ng mga goals ko this 2024 is yung fitness goal. Gusto ko na yung sa age na to hanggang sa mid-20s. Gusto ko na yung physical body ko is, alam mo yun, parang nasa highest level. Kasi as of now, hindi pa ako confident sa body ko kasi medyo payat pa ako. So, I need ko pang mag-bulk. Speaking of bulking, so, ito yung lunch ko for today. Beef broccoli. Yun. So, yun guys. Time for lunch muna. Papaisip ako minsan kung ano nga ba ang pinaka naging turning point bakit ako naging ganito. I mean, I was a kid na walang pangarap dati. A kid na lulong sa mga video games. A kid na walang plan sa buhay. At doon ako sobrang na-amaze dahil totoo pala na what you believe, you can achieve. Kasi nagmamanifest tayo, we are manifesting on the wrong things, no? We are manifesting to be rich, we are manifesting na magkaroon ng mga material things, di ba? Pero kasi, kung iisipin natin, those are results, kumbaga, di ba? Pero yung pinaka-importante dito is yung process, yung day-to-day na gagawin natin, kung ano yung mga kaakibat, di ba? Kung ano yung mga kailangan natin gawin para ma-achieve yung mga yon. So, those are the things na priority natin. And in this 2024, magmamanifest ako for a good attitude, for a good routine para ma-achieve yung mga goals ko. Ganyan, yung mga results. Kanyari, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Kanyari, gusto kong maglumago pa itong channel. Hindi dapat ganun yung minamanifest. Ang kailangan ko maging manifestation is, for example, no, one of my goals kasi is to build a physical body, not only aesthetically pleasing, also pagiging healthy talaga. Yun yung isang goal ko. And yung manifestation na gagawin ko doon is magkaroon ng magandang routine. Mas maging consistent pa doon sa pag-gym, ganyan. Yun dapat, yung mga minamanifest. And like I said on the intro, yung mindset ko is nag-shift na. So I'm not chasing things na. I am more of attracting. So kumbaga, gagawin ko yung best ko to improve myself para makuha ko yung mga ganong manifestations. Makuha ko yung mga ganong goals, di ba? It doesn't matter kung ano man yun, anong type yun. Basta, ang mahalaga dyan is focus on the process, not on the result. Kailangan mahalin natin yung discomfort talaga. And I'm gonna finish some of the things muna na kailangan kong gawin. And by the way guys, gusto ko lang isingit guys na meron na akong isang course na nirelease and it is a absolutely 100% free course. So dun sa course na yun guys, it is a beginner's kit guide. So kung student ka or you are newbie in this field, so makakatulong yun dahil sobrang importante talaga ng git. So you can view it here or sa description para dun sa link.
manifestations ko pa this year, karoon pa ng madaming contents. Ma-release ko yung full stack development course, and it is a parang series siya ng mga courses. Ibig sabihin talagang as in lahat ng nalalaman ko about full stack development, i-share ko doon. And yun na lang kasi yung isang way ko pa para ma-share yung knowledge ko through courses. So nandun na din sa planner ko yung goal na yun. And actually, I got a planner. Yun yung first time kong gumawa ng planner na gano'n, ang buong year. So it's a good thing pala. Ang sarap pala sa feeling na tinatrack mo yung progress mo, na sinusulat mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, yung mga progress mo, ganyan. So yung nakikita mo, mas okay pala talaga yun. Gusto kong maging consistent pa doon, and gusto kong iwasan talaga yung mga distractions, yung mga instant gratifications, yung mga hindi naman talaga hindi kailangan para sa work, yung mga nakakapagpabagal sa atin para makuha natin yung goal na yun. Kasi sa una lang naman ito mahirap, guys eh. Sa una lang naman na i-delay natin yung mga gusto natin gawin ngayon. I am using the word delay dahil hindi naman talaga natin siya totally tinatanggal. Dine-delay lang natin. Ang gusto kong sabihin, gagawin pa rin naman natin siya, pero hindi lang ngayon. Kumbaga, yung gagawin mo na mga, kunyari, pag-i-scroll ganyan, yung mga gagawin mo pag-i-scroll ngayon, edi gawin mo na lang after ng mga goals mo. After mong marating yung mga goals, di ba? Kunyari, 1 hour ka everyday ngayon, so i-delay mo muna yon, tanggalin mo muna yon for now. Tapos gawin mo yon, walang problem. Gawin mo yon kapag narating mo yung goal mo. Diba? So, dinelay ko lang siya. Hindi ko siya talaga totally tinanggal. And ayoko naman talagang tanggalin lahat ng mga yan. So, tamang balance lang, kumbaga. Para magkaroon ng mas magandang routine in terms of morning and night routine, no? Gusto ko kasing ayusin pa yung routine ko. Dahil isa kasi yung routine natin talaga. Doon nagbe-base talaga yung araw natin sa routine natin, no? Kapag tinanggal natin yung mga instant gratifications na yun, syempre, yung buhay natin is magiging better talaga. Tapos, I am also going to have a SMART goal. So, ang ibig sabihin ko lang dito, guys, meron akong binabasang libro, and it is called ACT, or yung ACT agenda na tinatawag. And meron dun sa libro na yon, yung pag-set down ng goal is SMART goal. And ang ibig sabihin ng SMART goal, guys, it is actually an acronym for specific, measurable, attainable, realistic, at saka yung time frame. I think yun yung mga manifestations ko. Gusto ko lang sabihin na ang bilis ng panahon, no, guys. It's been a month since nung sinelebrate pa lang natin yung New Year. Sobrang bilis ng paglipas ng panahon. And kung lagi nating hahayaan na lumipas yung panahon ng ganito kabilis, yung progress natin, sobrang konti, no? We all have this kind of dreams, di ba? Sabi nila, we only live once, di ba? Totoo naman yun, we only live once. Nagkakaroon lang ng difference yan. Iba-iba tayo ng mindset kasi yung iba, yung sinasabi nila is we only have one life, we only live once, kaya enjoyin mo na, kaya make sure na nabubuhay ka, nag-e-enjoy ka lagi, ganon. Which is, for me, sobrang maling ng ganon kasi we only live once, kaya wag nating hayaan na yung mga dreams natin is maging dreams lang, di ba? Wag nating hayaan na yung mga manifestations natin ganito, yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, hindi natin maaabot. I don't know, for me, ganun ako eh. Wala namang problem sa pag-i-enjoy, pero mas okay na mag-enjoy. And at the same time, no, may ginagawa pa rin tayong mas makabuluhan pa compare sa sobrang enjoyment. I don't know, for me lang naman. Kasi once na naabot naman natin yung mga pangarap natin na to, once na hindi tayo nag-enjoy muna ngayon, saka tayo mag-enjoy after ng few years. Ganyan.